mga kasubaybay. Anong masasabi niyo po dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque? Duterte diehard supporters po ito, DDS po ito no. Noong July 21 niya pa po ito sinabi. Hello Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout po. Kita-kita na rin po tayo ulit dito, no? Itong sabi po ni Attorney Harry Roque, na-disbar na din po ito, di ba? Ano ba kung nangyayari sa ating mga eskwelahan? Bakit noong panahon naman ni Tatay Digong, tatay daw Tatay ha? Tatay? Tatay bakit noong panahon ni Tatay Digong wala tayong nababalitaan na ganitong pangyayari? Na patayan sa loob ng ating mga classroom. Wala ba talaga? Sa inyo po, wala ho? Ano buhay? Sige, wala ho. Wala pa. Hanapin natin ha. Ito hanapin po natin. Ano to? Wala daw nangyayaring ganyang patayan sa loob ng eskwelahan o Itong grade 3 pupil na binasag ang ulo at ginilitan. Ito July 4, 2019. Grade 7 student na binaril sa loob ng silid-aralan sa Laguna. Pumanaw na. Ito, ano pa? Nawawalang grade 12 student na babae na tagpuang patay sa palaisdaan. Itong 7 anyos na pinatay ng mga ng 15 anyos. Ano to? October 18, 2019. Ito pa. Driver na ng ito pa mga driver at itong estudyante sa Makati na walang initial na positibo sa droga. Hindi ko na lisensya at positibo pa sa droga. Ito, 2020 pa. Ito na lang. Ito pa. Grade 7 student pinatay. Nakatanggap na raw noon ng banta mula sa suspect. Wala daw patayan sa mga students. Itong 2 college students na natagpuang patay. Sa Rizal. Anak ng buhay. Wala daw patayan noon. Parehas lang. 'Di ba, mga kababayan? Ano ang masasabi nyo dyan? Mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-ballpoint. Puro sabi ni Attorney Harry Roque po. Ano ba kung nangyayari sa ating mga eskwelahan? Bakit noong panahon naman ni Tatay Digong wala tayong nababalitaan na ganitong pangyayari na patayan sa loob ng ating mga classroom? Wala. Labas at sa loob at labas nga no? May EJK sa labas, may patayan pa sa loob ng classroom. Ang galing. I-deny pa po natin dito? Uwi ka na po, Attorney Harry Roque, para mapagtakpan, mapagbayaran mo rin kung anong mga kaso mo. Ito, basahin po natin. Hoy, Harry Roque, pakinggan mo ang tawagan ng mga kabataan sa cellphone nila. Nakakuha ng pulis si Digong, ang kanilang idol sa pagpatay. Nakuha ng pulis, anak ng buhay. Dahil idol po nila, ito kasi mga kababayan, mga kasubaybay, improper use of social media. Ito rin po. And then, kung sino yung idol nila, gagayahin nila. Diba? Kung naalala po natin itong isang Bureau of Fire na nakahuli po doon. No? Sa isang bata na pumatay na suspect din po sa shooting incident doon sa Tacloban. Diba? Nagtanong pa, makukulong ba ako? Makukulong ba ako? So, ibig sabihin, okay lang sana sa kanila daw. Parang ganun. Kasi si Duterte nga si former President Digong nga 16 years old, nakapatay na siya at labas-pasok din siya sa kulungan, 'di ba? Siya sa bunganga niya mismo nangyari 'yan. Sa inyo po, anong masasabi niyo diyan, mga kababayan, mga kasubaybay? Akala po natin na biro lang ang lahat Kaya both of them, may mga diferensya, may mga advantages at disadvantages. Pero wag lang natin pagtakpan, maging one-sided. No, wag tayo maging one-sided. Mga kababayan, mga kasubaybay, kailangan susiin natin kung anong kaganapan. Dahil ang panahon ngayon, palala na po ng palala. Kung sa mga kung sa mga simbahan pa o mga religious kailangan ng ating bansa yung patnubay. Hindi lang dahil may kaganapan na ganito, may nangyayari na karahasan na ganito, kundi patuloy po 'yan simula sa loob ng bahay
hanggang sa simbahan. Dalhin natin yung mga anak natin sa mga gano'ng activities. No, 'di ba po na-tackle natin kahapon na kailangan pati yung mga kultura 'wag natin walain 'yun. 'Wag nating balewalain, ibalik natin. Sports or anuman, para yung mga anak natin hindi puro busy sa ano, kung ano-ano at kung anong napapanood nila gagayahin nila. Oh, sa US gano'n din 'di ba? Sa Canada, sa Europe, gano'n din may mga kabataan 9 years old pumapatay, may mga balitang gano'n. So hindi na po normal ang gano'n. Para sa akin, 'di rin normal 'yan. Alam ko, nagdadalamhati nga rin ako, eh. Kasi mga kabataan po 'yan. Oh, may ano pa sana 'yan, may mga pangarap sa buhay, eh, lalo na yung mga napatay, wala na. Goodbye na sila, eh. Namayapa na sila. So, paano? Itong dalawang, na biktima gano'n din, may tinamaan sa ulo, may tinamaan sa bituka, 3 butas. Oh, tapos lahat na lang isisisi kay PBBM. Lahat isisisi sa administrasyon. Ng panahon ng Digong, ganun din Eh, GK nga, patayan nga no? Itong mga namatay dito, nung panahon ni Digong, ng mga kabataan, may mga sinaksak, may kung ano-ano rin. Oh, diba? Parehas lang. So, ano dapat? Kuda na lang tayo ng kuda? Kasi kulang kasi sa implementation yung mga batas na yan Puro sisi. Dapat i-implement ng maayos. Para sa akin, sa inyo po mga kababayan, mga kasubaybay. Ano pong masasabi nyo dyan? Eto, merong DDS siguro ito. Boy, kupal bagay sa'yo. Buti reactionan mo na lang si Ansing. Ikaw wala tong ginagawa sa buhay. Bobo talaga to. Kaya pabayaan nyo lang yan kung anong mga comment niya. Ganon talaga po, Sir Ricardo. Wala silang pwedeng iba to Kay PBBM, ganun na lang. Pero si Bato, pinatakas nila. Anak ng buhay. Puro sila kuda, puro reklamo. Pero wala namang nagagawang solusyon sa ating inang bayan. Imbis na magtulungan, pupunta sila ng patay sa mga lamay. Nakikinsan pa siya. Alam ko yun. We need to to go kung kaya nating pumunta para makisimpatya, 'di ba? Mga kababayan, mga kasubaybay. Anong mic daw? V-Ray po, sir, ang ginagamit na mic po. 'Di ba? Ngayon, anong masasabi nyo diyan? Mga kababayan, mga kasubaybay, dahil puro matatalino po tayo puro ano na lang tayo hello po, mega love shoutout po sa mga taga Samar, Ma'am Isang Matudad. Good evening po. Sa Katarman, Samar, mega love shoutout po. Nakikidalamhati po ako sa mga kabataang namatay po diyan sa Tacloban, Ay nako. Grabe. 'Di ba? Kita niyo 'yan, mga kababayan, mga kasubaybay, puro matatalino Pero wala namang naitutulong sa ating bayan, anak ng buhay naman. Puro reklamo. 'Di ba po? Mega love shoutout po sa mga kababayan po natin sa Australia. Kita nyo yan? Kuda ng kuda. Umuwi ka na, Sir Harry Roque, attorney. Umuwi ka na. Ito, ano to sala sa init, sala sa lamig din Kung sino yung pabor, doon siya kumakapit. Ano to, tarsier? Mukha kang tarsier. Diba? Nakikita nyo yan, mga kababayan, mga kasubaybay. Ang hirap, mahalin ang ating inang bayan. Pero nakikipaglaban tayo ng patas. Yung iba naman, kuda ng kuda, wala nang maitutulong. Anak ng buhay naman talaga yun, Ang dami nilang reklamo. Ganito, ganyan daw. Parang parang flood control na inimbestigahan ni Sir Andaya. 'Di ba, mga kababayan, mga kasubaybay? Nandun si Senator Marcoleta. Bakit ngayon hindi niya kayang tindigan 'yun? Alam niya naman pala yun yung issue sa flood control ng panahon ni Duterte. Pero ngayon hindi niya kayang tindigan. Ano 'yun? Dahil ano 'yun? Dahil kagrupo, kampo-kampo lang, magsisipag lang sila, tinatabunan yung isa para makalimutan yung issue sa flood control. Anak ng buhay naman talaga yun. 'Di ba?
Ito po mga balita lang po. Hello, mega love shoutout po sa mga taga Marikina. Ayan, oh. Sa inyo po, anong masasabi niyo? Anong opinyon niyo po dito? Kaya babasahin natin po ang mga ang mga comments nasa comment section. So in your lives, there will be a lot of adjustment that you need to make. You need to have a plan A, plan B, plan C. Bao, hindi Sara. BP Sara eh. Oh. Hindi ba tayo nagtataka, no? Puro bangag yung sinasabi nila kay PBB. Oh. So ano ba? Para sa akin nga, mas maganda nga, alisin tong Senate eh. Oo. Wala eh, puro gumagawa ng batas, pero mga balasubas. Oh, they are bending the law na naman. They are bending the law rin. Silang gumagawa ng batas, pero sila din yung hindi kayang sundin yung batas na ginagawa nila. Di ba po? Ang hirap eh, no? Mga kababayan, mga kasubaybay. Oh, Jerry Homemade sa Delicacy, Iloilo City. Hello sir, Faustino Mayor Jr. No, mega love shoutout po pala bago tayo magpatuloy, no? Bago tayo magpatuloy. And then mega love shoutout din po pala kay Sir Faustino Mayor, no? Shoutout boss. Good evening. Jerry's homemade, oh. Jerry's kakainan, masarap doon, no? Sa Iloilo, Delicacies, Iloilo City. At mega love shoutout din po pala kay Sir Joy Fernando. Kilala din to siguro ni Sir Joy ni Sir Faustino Mayor Jr. Sir Joy Fernando and Joy Fernando Art and Gallery Workshop and Art and Gallery na located po sa Molo o kung summer po ay nasa Vista Mall po sila. Meron silang workshop po na kaganapan every summer, mga kababayan, mga kasubaybay. Ayan, mega love shout out po sa whole family ni Sir Joy at Joy Fernando Art and Gallery. Ayan na, Marines po yan si Sir Joy. Hindi dishonorable discharge na Marine, kundi totoong Marine na yun. Yan ang totoong Marine, si Sir Joy Fernando. Ayan. No. Ito, anong masasabi niyo po dyan, mga kababayan, mga kaganapan sa ating inang bayan? Oo, di ba? Puro sila, Puro po na, ano bang nangyayari? Bakit ba yung mga karahasan ngayon, kaya ba nating pigilan? Mga kababayan, mga kasubaybay. Ito mga kasasabi ko. Ito mga kababayan na masasabi ko lang, no? Sa barangay pa lang nga, hindi kayang ubusin ng kapitan yan. Hindi kayang disiplinahin ng barangay kapitan yung mga bulakbol at mga balasuba sa barangay. Sa mga estudyante pa, kaya na mas matatalino sa paggawa ng kalokohan. Dati yung mga estudyante po, mga kababayan, mga kasubaybay, takot gumawa ng kalokohan. Ngayon, hindi na takot. It's because yung batas hindi na-implement ng maayos. At saka, laging sisi. Social media. Kahit anong gawin mo sa social media, mga kasubaybay, mga kababayan, kung ang mga bata na yan, at kung ang kabataan ay walang disiplina sa loob pa lang at sa loob pa lang ng tahanan, wala na talagang pag-asa. Unless lang kung i-guide sila ng maayos. Di ba po, mga kababayan? Mga kasubaybay, kayo na po ang humusga bago ito si Ballpoint Man po ay nakaano lang po. Si Ballpoint Man ngayon naka-monitor po sa atin ngayon. Ay nako talaga. Next topic po tayo mga kababayan.